This is BBS, Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa 16 bulan na Hulyo taon 2024. Yaw naman kami para ihatod sa indo ang amin mga bareta. Mga baretang saramay maantabayanan sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Naantabayanan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Siniban sa 91.9 BBS-FM Naga City. Ang sabuyang live streaming via FB Live sa pagkarang po kang bilog na porsa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur. Digdi po sa Naga City. Parang ko sa Iban Bulawan sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Batod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, erot sa kabugtakan kang panahon. Lagi ng low pressure area ang cloud cluster na nasiripan sa sumangan na parte kan Midraw. Sigun sa pag-asa, pwede baging bagyong Butsoy ang LPA sa masunod na 24 oras at 48 oras. Uri nasiripan ang LPA sa distansyang 485 km sumangan kan Davao City. In kaso baging bagyo, ini ang ikinawang bagyo ngunya na taon. Erot nagtama sa Pilipinas ang bagyong si Agon. Madrang ngunya ni pag-uran ang habagat sa western section kan Southern Luzon, Visayas, Asidban, Mindanao. Lampas 60 pamilya ang umaapektaran kang habagat sa unsing gayong probinsya kan Pilipinas. Mientras tanto sa pinakahuring na report man kang pag-asa ngunya na pagkaaga, alas 3 kasabago ang low pressure area kalkulado na sa distansya ng 310 kilometros east-northeast kan Davao City. Southwest monsoon manggiraray anak kapiktar sa western section kan Southern Luzon, asinman sa Mindanao. Pinulikari ang Eastern Visayas, Caraga, asin Davao region. Makamati ning warak-warak na pagbagunas ning uran, pagdakuldo asin pagkikilat na posibleng magkausa ning flash flood asin landslide. Ang tabiaran po di ba pang update sa binabantayan na raot ng panahon sa report kan pag-asa at yan. Sa ibang bareta niya tungudan, nagtaon ng direktiba ang Philippine National Police sa kabus na regional directors kani. Asin hepe kang pulisya na tabangan ang Senado sa pag-arestar kisuspended Mayor Bamban Alice Go. Asin 7 iba pang kapwa-akusado. Ini matapos na magparwas ang Senado ng arrest order para madako pang alkalde kay banan sinda Sheila Lialgo, Wesley Lialgo, Jian Xiong Go, Simin Go, subot nanay kanina si Win Yelin. Kay banan si Dines Cunanan, asin ang accountant ni Go na si Nancy Gamo. Sigun ki PNP spokesperson Police Colonel Jill Fardo, inarito na kandidato kan na PNP. At mga hepe kang pulisya takaning magtabang sa paghahanap sa mga akusado. Aktualmente, sabi ni Fajardo, durante ang iserbi ang arrest warrant laban kay Go as iba pang akusado, kanakalis na weekend, nagtawning security assistance ang PNP sa mga personahis kang Senate Sergeant at Arms. Ang mga sinampit ng individual, pinapatinder sa pagdagog kan Senado sa maabot na July 29, tanganing tawal linaw, ang investigasyon manungod sa koneksyon ka mga ini sa illegal na pogo operation digdi sa Pilipinas. Pinag-iisipan ang ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na magsangat nin mga kasong kriminal laban sa mga individual sa likod kang white paper na subot na naglista ka mga bank account kung saan siya nagresibi subot ning suhol hali sa sarong South Korean firm. Pigdigan ni Garcia ang dokumento bilang fake, asin inidagdag na inisyal na naglalaman sa naman ng mga offshore account aragad ngunyan may kaiba ng demaba sa 7 local banks. Sinabi man kan pamayo kang Comelec na malaban siya ng waivers, pati ang supplemental affidavit of denial sa National Bureau of Investigation o manatag, pati naman sa Anti-Money Laundering Council
para magbukas ng investigasyon sa subot bank accounts. Sigun kay Garcia, nareceive ng dokumento gikan sa sulamenting source o sa sarong tao sana kung saan pare-parehas ang fund. Sigun saya, kung hali sa Marbemamanggo, dapat magkakaiba asin igwang logo ang bangko. Ang surat na naman kan subot 14 offshore bank accounts si Garcia sa Bahamas isinumiter sa Comelec main office sa Intramuros, Manila. Sinabi ni Garcia na kung mapatulayan sala, personal siyang masangat ni mga kaso para sa falsification of public document laban sa mga individual sa likod kang inapod niyang white paper. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:10 ang oras ngunyan. Sa katakod na bareta mga tugang, kinumpirmar kan Land Bank of the Philippines Intramuros Branch na mayong personal savings account sa naroong kang pangaran ni Comelec Chairman George Irwin Garcia. Ini matapos na ipahayag asin ipahiling ni Garcia ang mismong sertifikasyon kan sinambit ng bangko kasugba sa opisina kani sa Intramuros. Sigun kay Garcia, mayo subot logo ang bangko asin perma kung isay ang nagpanawas ka mga alleged bank account na inaakusar sa iya. Sigun sa iya, pigpurbaran niya ini na ipaberifikar ang saro sa mga sinasabing bank account sa Land Bank of the Philippines asin sinabi kang Land Bank na day man subot nag-i-existir ang sinambit ng account. Rason para maging peke ang nasambit ng bank account na naka-attach subot sa dokumentong pinarasibi sa opisina kang Comelec kasugmang pagkaaga. Mientras tanto mga tugang, sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol yan sa Senado Nacional. Nakatalaan opisyal ng iturnover ni Vice President Sara Duterte ang posisyon sa pagiging Secretary ng Department of Education kay Senador Sadi Angara sa maabot na Huwebes, Hulyo 18. Sinabi ni Angara sa sanong entrevista sa SAIA. Mientras tanto, sinabi pa kan Senador na kung makakaigwa ng pagkakataon sa turnover ceremony, agado niya subot ang mga advice kan Vice Presidente dapit sa naging liderato kani sa DepEd. Matandaan kang Hunyo 19, kan i-anunsya ni Duterte ang siyang pagdidimiter bilang DepEd Secretary. Asing kang Hulyo 2 kang ipahayag kan gobyerno ang pagbugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Senador Sani Angara bilang karibay sa pwesto ni Duterte sa Departamento sa Edukasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagsunod bang kasugma si Senador Ruby Padilla ding anti-political bill. Layuan maresponde umasimbag sa mandato ka 1987 Constitution para pugulan ang mga political dynasty sa Pilipinas. Sa rarom ka Senate Bill 2730, tinawan doon ni Padilla, panahunang tapuson ang mga kaulangan na nagpupugol sa mga Pilipino na manerbihan sa gobyerno. Sigun sa Senador, napamayumang ka Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes by Harvard Academy Research Study kan 2011 kung saan ang ugat kang political dynasties iyong kamamutan ka mga elite na magtinir sa pwesto dawa na mapugulan ang tunay na reforma. Dagdag pa ni Padilla, igwaman datos nagpapahiling sa mga lokal na eleksyon sa Pilipinas poon ka 1988 sa kudkan 2019. Nagdakol ang gobernador na may partilaryo sa pwesto pagali sa 41% kan 1988 sa 80% kan 2019 as in vice governors. Pagpun sa 18% kan 1988, sagod 68% na kan 2019. Siriman, ang pagdakol ka mga mayor sa dynasty, pagaling 26% kan 1988, kan 2019, 53% na. Pasado ba sa pag-aadal kan Tosalim, asin kan P. Aguirre kan 2013, dawarangan ni mas dakol na congressional fund sa lugar na may kadakol na political dynasties, mas halangkaw mangrari ang krimen, asin mas sa baba ang paggastos para sa employment, infrastructure, pati naman sa healthcare. Pig-welcome kan Aksyon Demokratiko si dating Senador Antonio Trillanes sa default bilang bago nindang miyembro. Kinumpirmarman kang partido ang pagtalaga ni Trillanes sa mayoralty race sa Caloocan City sa 2025 election. Nagsumpara si Trillanes bilang miyembro kang Aksyon Demokratiko sa mga opisyal kang partido
nasigun sa Senate Chairman na si Ernest Ramil Jr. Kanagtriko na Enero taong 2024, ipinahayag ni Trillanes na preparado na siyang tapuson ang dinastiyang malapitan o lampas sa sunod dekada ng nabawayo sa Caloocan City. Pigilauman makahanap niya o makakampang niya ang incumbent mayor na si Along Malapitan. Sigun kay Trillanes, nagdesisyon siyang maghanap ng lokal na posisyon imbes na balikan ang Senado o magdalagan bilang nominado kan Magdalo Party List. Sulit na nagtutubod siyang mas makatabang siya sa mga tao bilang alkalde kesa bilang sarong lehislador. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 15 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Ang tabiyaran po at yan ang mga report, mag-aalis at mga pagkiliba sa luwas. May bago na discovery si Senador Risa Ontiveros na mapapusog sa pwedeng koneksyon kang Parmalee Pharmaceutical Corporation scandal sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas. Sa sarong press conference kasugma, pigiras ni Ontiveros, nasarong Hong Jian Yang ang nagkaiguaning financial transaction sa Baofu Land Development Incorporated sa mga kumpanya ni suspended Mayor Alice Guo kang Bamban Tarlac o ang Guwang Ping. Sigun sa senadora, si Yang tugang ni Michael Yang ang nagserving economic advisor kay Dory, dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Cruz sa mga incorporator man kan Brick Hearts Technology na nasa abitman sa sinambit ng Pugo Hub. Sigun pa sa senadora, si Cruz kabali man sa mga incorporator kang Parmalee Biological na sinasabing may koneksyon sa Parmalee Pharmaceutical na naimpulto sa iskandalo kang Administrasyon Duterte huli sa overpriced na mga COVID-19 essentials. Sinabi ka senadora, aramon nila kung konektado si Duterte sa mga sinakyada ng mga illegal Pugo Hub. Mentras tanto, sinabi man ni Raymond Fortun, abogado niyang, dahil niya bistado si Hong Jian asin dahil niya aram na may tugang ang sa iyang kliyente. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 17 makalampas ang alas 5 din pag-aaga. Aramon ta mga bareta halin ko niya sa lawas. Issuance kang bagong SSS number sa mga jóvenes nagilan 18 sa good 30 anyos. Teka muna. Pwede na ni, okay na ni. Otronta, magpaparuwas din bagong SSS number sa mga jóvenes na nagilan 18 sa 30 anyos sa Ginibo sa Ciudad Gandaga. Bareta Haliki Maiko Garcia. Tigin kami na ang Social Security System, SSS Naga-branch na magpa-issue once ng bagong SSS number ang mga jóvenes nga rin bagong masakit sa pagkuha ng requisitos sa trabaho o voluntary contributions. Sigun sa tagapagtarap na si Queenie Joy Agdao, kasumpay ka nationwide registration day kang ahensya, iniintaminar na ang mga jóvenes na nag-edad 18 hanggang 30 anyos magparehistro na. Kasugma ginibong aktibidad sa sarong mall sa Naga, asin eksklusibo na sa mga Nagenyo, katuwang ang SK Federation na pinapamayoan ni Consel Jepson Felix. Dagdag pa ni Agdao, nagkaigwa naman ng siring na aktibidad sa mga banwa sa Camarines Sur, asin liwat na malibot ang ahensya, nga rin day nakaipuan magpila o magpasiring sila opisina dyan sa Concepcion Pequeña. Sa mga masud na daw sa free SSS number issuance, kaipuan na magdara ng duwang validong ID PSA birth certificate. Tanganing madali ang aksyon, igwa na tulos ng SSS number. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Dua man na persona irido sa nangyaring aksidente dyan sa San Fernando, Camarines Sur. Report Haliki Mike Gravito. Alata nato yato magnahog ang bareta maghaliki Mike. Yes, go ahead. Okay. Mientras tanto, sa iba na mo ng bareta ko niyan sa Senado Nacional, pinatawaling guilty kan Tagum Regional pakiop mo na ban kan linya mo dyan. Mientras tanto, pinatawaling guilty kan Tagum Regional Trial Court sa Tagum City sinda ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating bayan muna
Party List Representative Sator Ocampo huli sa kasong child abuse. Basado sa 25 final desisyon kan Tagum RTC Branch 2 na may petsang Hulyo 3 sinintensyan na makulong ning apat sa kung-anong na taon sina Castro, Ocampo asin unsing iba pa huli man sa pagbalga sa Section 10 ng Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sinusugo bang kang korte ang 13 akusado na bayadan ng kabilugan 20,000 pesos na danyos na kinabibilangan kan 10,000 pesos na civil indemnity asin 10,000 pesos na moral damages sa kada saro sa 14 biktima na may interest rate na 6% kada taon. Pon sa pagtatapos kan na desisyon, ang kaso ng ugat sa insidente sa Talaingog, Davao del Norte, karakterikod na 2018 kung saan ang grupo ni Da Castro asin Ocampo ibigbiyay ang 14 minoridad na mga lumad o katutubong mga estudyante kang Salugpungan, Tatano Ingkanugan Community Learning Center Incorporated. Alagad, inabsuelto man kang korte ang mga kapwa-akusado na sinda Pastor Edgar Ugal, Ray Ryan Magpayo, Elier Ordiniza, asin Reverend Jory Jaime, huliman sa pagkatarang kang prosecution na patunayan sinda guilty beyond reasonable doubt. Ang magkasabay na pahayag o sa magkasabay man na pahayag, sinabi ninda Castro asin Ocampo ang desisyon na ikaw ako asin bako makahustisya. Pinanindugan man kambayan muna ang insidente na sarong rescue mission o lisubot sa nagadanay na militarisasyon sa eskwelahan asin subot na aerial bombings. Ibinahay ka mga nina, iapenalinda ang kaso sakod na makaabot sa Korte Suprema, hulita day subot sinda o bako sila mga kidnappers asing gusto sa naman tabangan ang sinambit na mga minor de edad. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Baligantang report natin sa Lawas, dapit sa 2 persona na irido sa panibagong aksidente nangyari dyan sa Banuan, San Fernando, Camarines Sur. Mike Gravito, report. Tubangon yan sa paglapas kang Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa layang ban, druga bagang pigi-report ni Mike. Baintidos minutos na mga tuga pagkalampas ang oras na alas 5 ng pagka-morning. Nagantabi ka mo sa Kakampi Network News. Target ka Department of Agriculture na magbuktak ng kaliwa outlet sa kada munisipalidad sa interong Pilipinas. Sa pre-zona briefing, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr., yan para direkta ng maipabakal ka mga parauma ansa na mga adnis sa publiko asin dahil na mag-agis sa mga middlemen. Makabakal subot nin mas baratong mga produkto asin pagkakan ng mga konsumidores sa paagi kani. Alagad sinabi ni Laurel, kaipuan mag-invest sa agricultural post-harvest facilities, cold storages, warehouses, asin tawan ang mga paraumaning low-interest loans. Kumbiyansa man ang sekretaryo na matawan sida kang kongreso ng bastanting pundo para maimplementar ang siring na mga proyekto. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalhes ka mga bareta, target man ka Department of Agriculture na mapunana sa maabot na Setyembre ang paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever. Alagad ba gilimitado sa laini sa laog ning 6 na bulan. Sa pre-zona report ni Department of Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr., sinabi kaning ang gobyerno sana ang magamit muna kang bakuna kontra ESF na galing ma-monitor kung mapasar ini para sa commercial use. Abinado man si Laurel na di tulus-tulus mailarga ang pagbakuna hulita kadakol pag-agya na proseso sa burokrasya kaya nagilawom siyang maimplementar ni sagod sa bulan kan Setyembre. Nagtaon na masubot tinggo signal ang Food and Drug Administration para gabiton kang gobyerno ang bakuna sa mga urig. Ang bakuna sigun sa sekretaryo halis sa Vietnam asin nagilawom siyang baging epektibo ini takaling marsilbiran ang problema sa ESF. Basado man sa record kan PA kan Marso, sumikat na sa 100% ang mortality rate. Kabang atama na urig sa Pilipinas, ninuli sa ESF. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:24, sureball na, balikan tanang bareta ni Mike Gravito. Mike, go ahead.
Sampo nila pagkairidos sa indang magalawas ang duwang mga persona na lunad nin duwang magkaibang motorsiklo matapos nan mga ini ang makasabat aksidente dyan sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP San Fernando nagyara ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Bonifacio dyan sa Manuan kan San Fernando, Camarines Sur. Papasarigon subuot sa direksyon kan Manuan na San Fernando, Camarines Sur ang sarong Toyota Revo na pinagmamaneho kan sarong Romeo Basconia, 43 anyos, soltero, residente kan Barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur. Kan pag-abot sa lugar kan insidente, ang nasambit ng lulunadan, ang nasabitan o nasideship kan sarong motorsiklo na pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Marvic Chavez na sa tamang edad, residente kan Barangay del Pilar, dyan sa Badoan kan San Fernando, Camarines Sur, na basag na sanang nagbalyo sa linya na pinag-aagihan kan nasambit ng Rebo. Pero kani, nabadalan pa kan ng motorsiklo na pinagmamaneho ni Chavez ang nakasabatan pang motorsiklo na pinagmamaneho kan sarong Alex Mayores, 24 anyos, backride, na sarong Jennifer Mayores, 46 anyos, maigom, parehong residente kan Barangay Santa Cruz, dyan sa Badoan kan San Fernando, Camarines Sur. Ninuli kani si Chavez, maging ang backrider na si Mayores, ang nagsapo nin pagkairido sa indang mga lawas na naging dalan para sinda ang tulos na idalagan sa Bicol Medical Center din Ciudad Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kuya batugang alas 5:26 ning pag-aaga sa iba pa mga bareta nato kunyan sa Radyo Nasyonal. Nagkantang sarong pulis sa ginibo kaning pagtatanom ning iligal na droga simbalil sa sarong sospek na nagadan sa sarong operasyon sa San Juan, Batangas. Sa ginibong pagdangog kang House Committee on Public Order and Safety kasuugma, tinindugan ni Police Sergeant Michi Perez kang San Juan Municipal Police Station ang nainot niyang affidavit na lehitimo ang naging bypass operations laban kay Brian Larisma, 33 anyos, nagtalikod na Mayo 28. Sinabi ni Perez na inot paputok ng badil si Larisma asin naggamit sa naman siya o nagbalo sa naman siya. Binabot sa subot sa apat na gramo ng shabu at na-recover kay Larisma apor sa sarong paltika. Matapos ang pirang oras na diskusyon, nagdesisyon ang komite na magpapod ng sarong executive session tanganing libre makapagtaram ang apat na pag-iliba ni Perez sa operasyon. Sina Perez asin Police Major Major Sergeant Juan Macaraig. Iyo ang hinutan sa operasyon asin da ibinali sa executive session. Kan magbalik ang pagdangog, nagapot ang chairperson kang komite na si Laguna Congressman Dan Fernandez kung igwang gustong sabihon Sinda Perez asin Macaraig katakon sa inda mga naging pahayag. Sinabi ni Abang Lingkod Party List Congressman Joseph Stephen Paduano na ang istorya dapat magali sa mga imbweltong pulis sa nangyaring operasyon. Sigun ki Perez asin Macaraig sinda mapaluwas ng bagong affidavit. Nag-uyon man igdi ang mga kongresista. Sunod na hapot ni Congressman Fernandez kay Macaraig kung tano ini mabago ng affidavit asin kung laman kan sayang bagong affidavit na bayo man talaga nangyaring bypass operation na nag-uyon man igdi si Macaraig. Nagpasalamat man si Fernandez sa mga miyembro kang komite asin iba pang resource person na nagtabang tanganing maaraman ang totoong nangyari. Itinukdo ni Macaraig si Perez na yung nagtanom ning droga asin naggadan sa sospek. Mientras tanto, number 2 municipal most wanted person arestado sa Banuan kang Kabaligan, Camarines Sur. Baretang Henaliki, Junel Cuba. Junel. Sakop kan mga autoridad number 2 municipal most wanted person sa Banuan kan Kamaligan na Camarines Sur. Nakipag-coordinar ang trupa kan Kamaligan Municipal Police Station sa Naga City Police Office. Iyang nangaling tabangan sinda kabadakop ang suspect na number 2 municipal most wanted person sa sindang lugar bandang alas 2:30 ni napagkapon kanda sudma kanda takupon kan grupo kan Kamaligan PNP asin kanda PNP digdi sa laog kan siyudad kan Naga anda suspect sa Barangay Santa Cruz Naga City
and nasabing mga autoridad at tarabang-tabang dinakop si Ima na Arihula Ingkul 46 anyos mayagom sarong tricycle driver residente kan Acacia Street Barangay Villa Naga City ana suspect big latagan in mandamiento de arresto kan mga autoridad kan kamaligan sa tabang mangka na NCPO asinda ini igwanin na kasong statutory rape na ipinagdalawas ni Honorable Judge Agaton Isa Fajardo and presiding judge kan Family Court RTC Francis sa Laucan na Siyudad Cinaga ang suspect na tri-mobile driver na rapist dinakop kan mga miyembros kan na PNP matapos ipaliwanag ang daradarang mandamiento de arresto asin ang mga diretso kani ang suspect yaon ngunyan nakakulong na sa Kamaligan Municipal Police Station asin mayo ng piyansa na pigre-rekomendar ang korte laban sa iya. Pigalat na lang kan mga autoridad ang ipapaluwas na disposisyon kan korte para sa nasabing suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Donald Cuba. Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya matugang eksakto alas 5:31 ng pag-aga. Oy, marinaga sa mga nakatutok sa mo sa FB Live. May mga parantabi kita hali sa ibang lugar. Good morning kay Lorenzo Bibi, kay Luisa Rivera San Jose, ang nagluloy natin mga parantabay, kay Lorena Stephanie Baldonasa, kay Maxima Oliver, ang sa tuyang parantabay dyan sa Gain sa Camarines Sur. Pero si dating First Lady kan Gain sa kay Madam Teresa Montesilio Guntang. Agum ka po ni ex-mayor Romy. Si Romel Paladan, nagantabay sa Aurora, Zamboanga del Sur. Mga balita na antabayan mga tugang, maparagos na tiyan sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Linggodada, sa 99.9, 99.3 sa Kim Kakampi sa Partido, asin ba sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Martes na ngunyan, dumang sa mga napapaglingaw, petsa 16 kan na July 2024. Babalik ako at yan para iparago sa mga balita digdisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Balita ngunyan. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Oy, good news, kunya na Martes. Para sa mga motorista, liwat makakagwa ng oil price rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pun at yan alas 6 ng pag-aaga, mapautob ang kumpanyang Pilipinas Shell, COL, Petrogas, ning 60 sentimos sa kada litro kan gasolina, mentras tantong bawas 25 sentimos man sa kada litro kan diesel. Mentras tantong 1.15, ang ibabawas sa kada litro kan kerosene. Iyo ini ang enot na rollback matapos ang apat na sunod-sunod na oil price hike. Pun ka nagtarikod na bulan ang oil price increase sa draman kang pagbago kang presyo sa pangkilaban na merkado. Mientras tanto mga tugang, sarong vocalist na Bicolana ang napiling magkanta kan pambansang awit ng Pilipinas sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mabot na July 22. Si Blazy o Bless May Abagat, iyo ang makanta kang Lupang Hinilang. Si Abagat, iyo ang 2024 Division Champion sa Vocal Pop category sa ginibong 27th World Championships of Performing Arts sa Long Beach, California na iparang nahadoy. Nakuha niya ang mga gold medal sa kategoryang Vocal Gospel, Vocal Contemporary, Vocal Pop as in Vocal World. Sa SONA 2023, ang classical opera singer na si Lara Maigi, iyo ang nagkanta kan Philippine National Anthem. Naghagad na ang Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation, NBI, nin mga pangaran as iniba palitales kan 200 na individual
na nakakuha ng falsifikadong birth certificate halis sa civil registry kan Santa Cruz, Davao del Sur. Nagagad man ang NBI sa Philippine Statistics Authority ng mga impormasyon manungod sa mga Pilipinong nakapag-avail kang late registration scheme asinatawan ng birth certificates. Ang sinambit ng datos, ipapasararom sa verifikasyon para maaraman kung ang natanang mga Pinoy natawaning Philippine passports sigun sa imigrasyon nakadepende kay digdi ang national security kang Pilipinas kaya kay puan turos ining maaksyonan. Erot naman na diskubri kang NBI ang 200 na fake birth certificates nakadaklan pinaluwas sa Chinese nationals kang civil registry kang Santa Cruz sa Davao del Sur. Abuton man sa 40 milyon ng mga Pilipino ang bayong akses sa mainom na malinig asin salbadong tubig. Ninulikan sa House Bill ang Rural Potable Water Supply Act. Ang pigtutulod na may katuyan masimbagan ang kakulangan sa malinig na inumong tubig kan milyon-milyon ng mga Pilipino partikularmente sa mga puwarang barangay. Sa rarom kang propesto in kaso mapapusog, papakinutan ang pagbugtak ng potable water supply system National Water Resources Board sa pagkipagkoordinar sa DOH, DNR, DSWD, pati naman DPWH para rinat ng programa ang mga lugar na igwang problema sa waterborne disease. Tutugutan na mag-operar ang mga unconsolidated jeepneys as in UV Express units sa lampas sa 2,500 na rota na may hababang bilang ng consolidations. Inasabi kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB kasuma. Sigun sa LTFRB Board Resolution number 53 series of 2024, dahil kay puan mag-subitir pa ang mga unconsolidated public utility vehicles para sa consolidation. Alagad ini subject for approval pa kan Local Public Transport Route Plan o ang Route Rationalization Plan. Idinagdag pa sa resolusyon na tinatawan ng authority to operate ang mga PUJ as in UV sa low consolidation routes. Alagad dapat registrado sa LTFRB ang sa mga unit as in igwang accident insurance coverage ang sa mga pasayeros. Mientras tanto, kabali sa mga rota na may hababang bilang kang consolidation kung saan tutugutan na mag-operar ang mga unconsolidated jeepneys as in UV Express units. Central Office, 105 rota. Sa Metro Manila, 139, Cordilleras, 669, Ilocos, 161, Cagayan, 156, Central Luzon, 84, Calabarzon, 216, Mimaropa, 175, Bicol Region, 382, Western Visayas, 259. Asin iba pa, sinabi man kan Transport Group na piston na ang desisyon na ini kang LTFRB triumpo para sa transport workers. Matapos ang Abril 30 deadline sa raram kang PUV Modernization Program, kang gobyerno, nasa kabilugan 36,217 public utility vehicles, asin 2,445 rota, ang mantilidong unconsolidated. Alas 5:46. Mientras tanto mga tugang, inabot sa 27,000 mga pasayeros kan 117 flights an mapiktaran kan 12 oras na shutdown kang centralized calling system kan NAIA Terminal 3. Pungo niya na aldaw na Martes sagud sa agang Biyerkules. Inang abiso ka Manila International Airport Authority. Ang shutdown mapun alas 9 ng pagkabanggi at yan asimatapos alas 9 ng pag-aga sa agang Biyerkules. Karang talikod na Marso, luminangkaw ang temperatura sa NAIA Terminal 2 huli sa pagbagsak kan supply kang kuryente. Kanang sunod na bulan, tulo sa 6 na calling tower kan NAIA Terminal 3 ang buminagsak ninhuli sa electricity overload. Inangat ni Congressman Joel Chua ka Manila ang pamilya Duterte na hampangon ang mga aligasyon laban sa inda, partikularmente ang mga kaso nin extrajudicial killings asin pikesubot na war on drugs campaign. Ilan tinawando ni Chua kung saan sa nahiling niya ang isyu na ginamit na pantahom iyo ang naging pahayag subot ni Vice President Sara Duterte na batalagan sa pagkasenador si dating Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang kaning si Davao City Congressman Paulo Duterte, pati naman si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Kakampi Network.
News. Kakampi Network News. At yan, babalikan niya ito mga bareta halis sa luwas. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Lado National, mga tugang, siniguro kang Philippine National Police na papalimbagon nila ang mga militanteng grupo na masulo ng EPG sa saydang hero protesta kasabay kang ikatulong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pagsiguro ginibo kang PNP kasunod kay pinalawas na payag kang Quezon City Police District na ipapautob nila ang Batas Pambansa 880 na minasakop digdi. Sinabit ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, malinaw na nakaparaman sa lay, ipinagbawal ang pagsusulo ning anuman na bagay sa tinampo kung kaya pakiulan ninda sa mga magibo kani sa hero protesta na dain na gibuhon. Erot kani sinabi kang PNP na nasa final stage na sinda. Sa lusimana bago ang ikatulong sona kang presidente, asin hinalat na sa naninda ang ipapalawas ng mga permit kan lokal na gobyerno kang Quezon City kung pirang grupo ang tutugutan na maglansar ng hero protesta. Maayo man na mamonitor ang PNP ng anuman na seryosong banta sa sona. Mientras sa habuman patulan ang mga personalidad ng garunggayo nag-iintriga na ding kariribukan sa mismong Aldo Cansona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Network News. Network News. Alas 5:49, balikan ta mga bareta halis sa luwas. Nasa 80 personahes pati opisyalis kan Barangay Mabulo, Naga City ipinasirarom sa drug test. Bareta halikim Baiko Garcia. Matapos ang flag raising ceremony, kasug mga aga, pinasirarom sa drug testing ang kabus sa personnel. Dangan opisyalis ng Barangay Mabulo, Syudad Ginaga, sa pahig di punong Barangay Noel Constantino. More or less 80 ang empleyado, kiba ng mga SK, kasi na Barangay Kagawad, nagpa-drug testing. Sa pabud ni Kap, nagpakakan, asin nagsabi na ang gabus mapadrug test kaya may nakahali sa lugar. Iyan bilang pagkumple sa mandato kan DILG. PIDEA sa pagi kan Barangay Anti-Drug Abuse Council bilang drug-cleared barangay. Matatandaan, ikatulong simana kang Abril, nakasali ang Barangay Mabolo sa listahan. Kan drug-cleared, alagad si Kapitan Day Campante, asin na lang ang target ang gusto drug-free. Nagtutubod si Kapitan Constantino na maing opisyal, empleyado, maging tanod ka Mabolo, ang imbulto asin nagagamit ng ipinagbabawal na droga. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugam, pig-evacuar kang Philippine Coast Guard sa Zamboanga City ang 750 residentes sa dramang kamatinding pagbaha muli sa panagos na pag-uran sa silambitang probinsya. Sa report kan Philippine Coast Guard, marikas ang paglangkukan tubig baha kaya kinahipon i-evacuar ang apektadong mga residentes. Mientras tantong 16 man na bisel ang suminadsad sa marabibang lugar kan Zamboanga Region huliban sa minabating southwest monsoon. Tulos man nagkondusin ng oil spill monitoring ang Philippine Coast Guard. Asin nagluwas na negatibo man, inaalok man kang Coast Guard ng publiko na magtinir na mapagmanman ang singgibon ang kinakaipuan na paglilikay sa panahon na marawat ang panahon. Inabisuan pa man kan Coast Guard na mga seafarers na temporaryong suspindiron ang silang paglayag oras makusog ang duros asim bagunas nin uran. Sinakya naman kan National Bureau of Investigation Region 4B ang sarong dinudah na illegal pugo hub sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Sa direktiba ni NBI Director Jaime Santiago, pinabiripikar ang pinudahang pugo hub asin sa kusog kang search warrant na naog ang sarong compound na kinakamugtakan kan may 40 Chinese, Vietnamese pati naman Taiwanese national. Sa sarong pahayag ni Regional Director Gilasio Bungat, naabutan ninda duman ang maribibang laptops, gambling materials, asin SIM cards. Ipinahayag ang opisyal na bayo man sumot permit sa pagkur ang illegal na pugo, asin hilat na sana kang NBI na magluwas ang cyber warrant kang korte para mabusisi ang mga gamit na illegal. Nasa kamunta kang NBI ang Chinese na may sarili kang illegal na negosyo na sinangatanan muna ng illegal gambling. Mientras paragos ang investigasyon sa apat na edipisyo sa laog kan tourist spot sa Isla kan
Mindoro. Digdi sa Kamsur, dapat may maimbisigar man digdi sa may Pamplona. Pero may sarong resort dyan dati, pero restricted na ang Malaog. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretan dyan tungkol yan, marito pa mangyari sa lado nasyonal. Pinalaba pa ang Department of Agriculture ang ban sa imported na simulyas sagún sa masunod na bulan ka ng Agosto. Nakatalaan ko ta kayang magpaso ang ban sa imported na simulyas ngunyan na Hulyo. Sigun kini spokesperson Assistant Secretary Arnel de Pesa, mantinidong halangkaw ang National Inventory kang sibulyas. Sa presente abuton sa 160,000 metric tons ang pulang sibulyas, mentras ang yellow onions abuton man sa 12,000 metriko tonelada sa good katapusan kang Hunyo. Alagad gustong makasiguro ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na day mahulog sa hoarding ang ban sa imported na sibulyas. Inisubot ang rason kaya regular nindang binabantayan ang supply pati naman dalagan sa presyo kan sibulyas sa Pilipinas. Mientras tanto, makalis nigaran ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang sumot suhol sa saya kan konektado sa Mero System. Dinara na kang kampo ni dating Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irisi sa mismong Chairman's Office. Ang mga kabot kaning dokumento kabali ang foreign bank accounts. Ipinalin ni Irisi sa mga taga-media ang received copy ka mga dokumento kabali ang 14 Bahamas bank accounts na sulusubot na halis sa Mero System automated election contract. Sigun kay Irisi, ang mga dokumento kang 14 offshore bank accounts na pinadara sa bagi kang FedEx, nag-alaman kang paper trail, manungod sa sanong dollar bank account sumuti Garcia. Kinakar ko lang o inapon niya ining Bahamas files. Sigun saya, ang dollar account abuton sa $15 million, apura pa sa tulong pagrugaring sa Makati, Hong Kong, Singapore, asin San Francisco, California. Kinawan doon Irisi, bakun tamang magresibi ang sarong opisyal kang gobyerno ng kwarta halis sa mga nakatransaksyon kan sa iyang ahensya. Sabi ni Irisi, detalyado na kaparaman sa dokumento kabali ang informasyon kung isay asin kasuarin, ginibo ang pagdeposito kang kwarta. Igwaman depositor gikan Korea asin nagdeposito sa bank account kang nasambit ng opisyal asin misis kani. Dagdag pa ni Irisi, dagbang na red flag sa sistema kan Mero System Company, kang Korea Company, na Korean Company, na gamiton para sa automated voting system sa 2025 local as in national election. Papadarahan man ng kopya ka mga dokumento ang Senado pati Kongreso para magkurisir ng paghinanyog manungod digdi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yato kayo matugang 4 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, liwat tigmanduan ang Radio Television Malacanang o ang RTVM na iyo magdirect kang ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napagaraban kay Press Secretary Chinoy Garafel kung saan ang RTVM iyo man ang direktor ka na nakalis na sona kan 2023 ni Presidente Marcos. Si dating Presidential Advisor for Creative Communication Paul Sariano man ang nagdirihir kang enot na sona ni Presidente Marcos. Mientras tanto mga tugang sa mga huring bareta niya tungkol yan, mga bareta pa magrari sa lado nasyonal. Manilirbihan na si incoming Department of Education Secretary Sara Angara pun sa Aldao na epektibo ang resignation ni Vice President Sara Duterte sa Biyernes, July 19. Sigung kay Angara, July 18 nakataraan ng magkaigualing turnover ceremony asin sunod na Aldao, formal na siyang batik over sa sayang bagong opisina. Nagkaraw man na senador na makaibanan niya si Vice President Sara para mahagadan ng mga abiso katakod kang pagpadaragan sa ahensya. Kinumpirmar man ni Angara ang pagkipag-meeting sa iba pang under secretaries asin man assistant secretaries kan DepEd para maaraman ano ang mga bagay na kaipuan tulos na masimbagan umatawanan ng atensyon. Partikular na inaaram kang incoming DepEd Secretary ang preparasyon kang ahensya para sa bagong school year 2024-2025.
Sa mga huling bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, mga tugang, inarestar kang Bureau of Immigration ang 14 Nigeria National na pinuludan impulto sa mga aktibidad ni Pandanaya. Ipinahayag ni Fortunato Manahan Jr., Immigration Intelligence Division Chief, ang joint operations kang BI Intelligence Operatives. Sinuportaran kan local law enforcement nangyari sa laog kan sarong gated duman sa Las Piñas City. Ipinahayag ni Manahan ang pagkakop ka mga Nigerian basado sa intelligence community information na nagsasabit sa mga suspek sa kadakol na panluloko. Ipinahayag ni Manahan na ang sa indang erot na target, 2 suspek. Apor kaya na-discovery pa man anas mga overstaying na sa Pilipinas ang 14 dayuhan. Napagbalga sa mga kondisyon kan sa indang pagtinir kaya tulos sindang inarestar. Pinawan doon ni Immigration Commissioner Norman Tansengo. Dahil ko konsintiyon kang imigrasyon ang anuman na klase ng pangluloko na aktibidad halis sa mga dayuhan. Gabos na 14 suspek mantinido sa holding facility kan imigrasyon sa laog kang Camp Bagong Diwa Tagig, mentras pinjente ang sa indang deportation. Sa mga huling bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, mga tugang, may pagasing proseso na pwedeng kibuon si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go para na siya ikulong sa laog kan detention facility ka Senado. Sigun ki Senate President Gis Escudero, igwang pagi asing proseso kung makukumbisir ni Go ang Senate Committee on Women asin si Senadora Risa Ontiveros na dahil siya ikulong. Sigun saya, pwedeng magpromesa si Go. Nabatindir sa masunod na pagdangog sa ilalim kan sayang recognizance bilang bistado man siya sa saydang komunidad. Pigli naman Escudero na kung madako pa si makulong si Go, da ini bako ining kastigo sa anong man na krimen kundi ini pagsiguro sana na siya matindir sa masunod na pagdangog ka Senado na pigtalan sa July 29. In kaso man mapaamay ang pag-arestar ki Go asin iba pang pinapa-arestar, inagad ka Senate President Kim Tiberos na mas agahan man sa July 29 ang petsa kang pagpapaapod din pagdangog. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nasyonal, salbado na nakapulis sa Pilipinas ang 18 marinong nakasabat ti makusog na bagyo sa may bayon kang South Africa. Luminapag na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 lunad ang magkakasunod na flight QR932 asin QR938. Ang inuplano ka mga marino na sigun sa Overseas Filipino Workers Overseas Workers Welfare Administration, pigibakwara mga ini sa sayad ng barkong General Cargo HI Shift Ultra Galaxy huliman sa makusog na bagyo harani sa baybayin kang South Korea. Ang sinambit na nasyon presenting tinatamaan ng sunod-sunod na mahukusog na bagyo na nagdadala ni maiwasan na danyos kaya napiritan magribay ng rota ang mga barko. Inalaya man kang OWA Airport Team asin tinawan ng Transportation Assistance ang mga marinong Pilipino para makapuli sa kanya-kanya nindang probinsyang Pigalian. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 1 minuto na makalampas ang alas 6 ng pagkaga. Ma-break lang kami asin maparagos kita sa iba pong mga bareta at yan sa Kakampi Network News. Kaya balan po mga bareta ang hali sa mga Kakamping Radyo. Pakibalan niya itong mga bareta hali sa DWEB FM Kamsur sa Ringunada. Mga baretang telefon kan KM Kakampi sa Partido. Asin mga baretang ipapaabot man kan BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na antabaran sa labay sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Lukalagibatan Banwa na Bula.
partikularmente sa gribong tree planting na pinag-organisar kan Municipal Disaster Restoration Management Office kan Banuan na ginibo kan nakalis na Sabado, Hulyo 3, 2024 sa may parte kan Barangay Lugdan, Banuan na Bula. Kay banan ang mga municipal scholars, mga SPES beneficiaries and PNP para sa Armada kan Pilipinas, Bureau of Fire Protection, isiningman ang mga opisyalis kan Barangay Lugdan asin ini para iselebrar ang National Disaster Resilience Month. Siguro sa impormasyon, isinabay naman dagos ang pagsumpa kan mga nagpartisipar na sinda nangangako na atamanon ang kapalibutan para sa maray na futuro. Sigun pa sa impormasyon, ang pagtanong kang kahoy saro sa simpleng paagi para makatabang sa komunidad asin na ibitalan ang paggata iris nindaga asin nakakatabang na mainan ang pagba. Isiningman nagsiserving maray na pagbagat kontra sa makukusog na duros. Sigun sa lokal gobyerno kan Banwa Anabula, ang nasabi ng maray na pag-iriba, mataunin importansya sa kapalibutan, asin iyong piglalauman na madaran ng maray na futuro para sa gabos. Kaya man panagos ang sa indang pangapudan na suportaran ang mga programa para mapangatamatan ang kapalibutan, partikularmente sa Banwaan Kanbula. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, day nadagos kasudma si plano ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mawat na opisyal ng i-terminate o opisyal ng tapuson ang ginigibong Legislative Inquiry Committee and Bank sa isyu kan 50 milyon pesos na fertilizer fund scam o ang Model Scam 2 na nangyari sa administrasyon ni Madel Alfilor. Magigiramduman na kanakalis na entrevista kan DWEB Kamsur K.D. Maywat. Ipinahig kanina plano ninda na tapuson ang inquiry sa rason na may naman na nag-atender sa mga pinadarhan ng imbitasyon para maging resource persons kaiba ang mga dalakulang pangaran na sinasabing imbelto sa Anomalia, arog ninda Madel Alfilor, Ruben de los Santos, Jem Ambrosio Layosa, Elvin Mabansay, Jonas Flores, Janice Rosiga, pati ng inapod na middleman na si Chito Ascaraga, asin andong supplier na Opulento Agri-Ventures, nasa diri ni Romela Fabulacan Kamalig Albay, asin ang JSGA Enterprises, nasa diri ni Vicente Abrilla Jr. kan siyudad ni Naga, kasudma sa pag-convene aliwat kan komitiba sa pagtapos kan ginibong sesyon regular kan Sanggunang Panglungsod. Ipinahig ni Vice Mayor Dinawat na nagkaigon ng mga bagong development sa issue. Sigun sa saya, nagpadara ng mga feelers sa saya, sinawang isinasabit sa Anomaliyang duwang supplier, ang Opulento sa GSGA, siniman si Chito Ascarga na gusto nang makipag-cooperar sa imbitasyon kan Committee and Bank o investigasyon kan Committee and Bank. Sigun kay Dinawat, sa ngaranin para sa pagtrato sa gabos na pigtutubudan mga imbelto sa Anomalia, ang mga ini sa indang tatawanin oportunidad para mag-atubang sa komitiba. Gigibon ini sa Agosto 7 aldo ng Merkules. Ninhuli sa gigibon na huring legislative inquiry, tinawag doon kan vice-alkalde na sinda liwat na iimbitaran o liwat nindang iimbitaran si dating alkalde Madel Alfilor, asin dating assessor Jonas Flores, kay bana si Chito Ascarga, asin isinawang supplier, asin andawang personang sinda Engineer Eddie Belmonte, asin Benji Gonzales, sa senang kapasidad bilang reserve members kan BAC o kan Pension Awards Committee sa administrasyon ni Madel. Nagagad man yung dispensa si Dimawat sa mga naghalat sa pinal na pagtapos kan inquiry na naghahalat na matawan ng justisya ang mga biktima. Siniguro ni Dimawat, igwang maninimbag sa nasabi ng kanardakulang krimen. Iimbitaran ko giraray si dating Mayor Madel Alfilor, si dating Assessor Jonas Florese, si Chito Ascaraga sa itong duwang supplier, asin siyempre si Engineer Eddie Belmonte saka si Sir Benji Gonzales in their capacity as the reserve members for the BAC at that time. Pasensya na po kamo sa mga kaganapan na iniyo and aram ko po na naghahalat na ang mga paratanom ta and excited na po ang mga sa tuyong mga constituentes dahil arobi po kamo naghahanap pa ng hustisya. So tarabang-tabang po kita na mas mapakalay lalo ang magiging rekomendasyon kang Committee and Bank sa local chief executive. But rest assured po na talagang may maninimbag digdi sa napakadradakulang krimen na inip. Parte ng mga naging paig ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywa. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan sabi dyan ng mga bareta, halidig sa DWB Kamsur, inian sa Ditsana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you very much mga bareta dyan sa Rinconada. Oras siya itong matugan 13 makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Isunod na mga bareta man haliduman sa partido. Sabaykan KM Kakampi Partido. Kaya naman si Relio o si Franz Sotero. Go ahead.
KM Partido Kakampi mo Network News. Kakamping Juni ng mga baratang tinaripon gikandig sa partido area. Ako lang problema sa tubig sa partido area dapat o bako lang problema sa kuryente sa partido area dapat na simbagan kahit baga nakatukaw na official digdi. Ilan bagay na plektoran doon ni Congressman Alroy Villafuerte kan segundo distrito kan probinsya kan Cabarete sa sarong interview. Sigun kay Congressman Alroy Villafuerte saro sa dakulang problema kan partido area yuan baluya asin na palpak na supply kan tubig na pinaagi pa sa Partido Development Administration ng PDA na bilyones na pesos ang inutang ka nagturukaw sa pwesto alagad ay manasimbagan ng tunay na pangaipo. Ang reaksyon ni Congressman Alroy Villafuerte bilang kasimbagan man sa ipinaabot sa iyang reklamo sa partido area na iyo ang may pinakahalangkaw na tarifa o singil sa tarifa sa kuryente sa interog mga kooperatiba kan kuryente sa bilog na Bicol Region o kaya man sa probinsya kan Cabarete Sur. Tinawaran doon ni Congressman Alroy Villafuerte na kung ang mga bagay na niya ang masisimbagan na sinmatatawanan mga kaling aksyon mas magiging magyaanan pagbuhay kahit mga taga-partido area. Liwat man ang pinagtawaran doon kay niya, ang haloy ng pagrinar sa poder kan sarong pamilya sa partido area alagad, puro promesa ang itinatao sa tao. Uyan ang partikan pahayag ni Congressman Alroy Villafuerte. Hindi lang kuryente ang problema sa partido, Frank. Tagabos na dadanga, ang problema dyan, tubig inumon. Bilyon inutang ng Partido Development Authority. Bilyon ang inutang ninda. Hilingan mo, resolve ba ang inumon sa tubig da kadaklan kan mga banuan, yung tubig inuman. Kung igwaman, hindi regular, mabata, mahalon pa. So, ang problema sa partido, mataas na kuryente, tubig, kadakol, mayong hanap buhay, kadakol gusto makapag-adal, mayong tamang kulang. Para sa kuya, ako po ay, dapat panahon na po yan, rebayan na po ang mga nakatukaw dyan sa mahigitang gatos na taon na mayong ginibo, kundi nangangako. Parte ka mga naging pahayag ni Congressman Alroy Villafuerte. Mientras tanto, sa ibang detalyas kan mga barata sa lado lokal, gikan sa pag-iriba sa luwas, 21 mga beneficiaryo kan Special Training Employment Program o STEB. Nag-receive binadakan silang certificate and allowance sa banuan kan Tinambak, Cabarete Sur. Detalyas kan barata, Dads Prado. Nag-receive na ang bali-bali ng mga beneficiaryo kan Special Training for Employment Program STEP kan sendang certificate asan na allowances na ginibos sa ABC Hall Municipal Compound Barangay Binalay Tinambak, Camarines Sur. Ang 21 beneficiaryo na inihali sa Manalay na barangay kan Barwanin kan Tinambak kan nagpasalarom sa 28 aldaw na training on electrical installation and maintenance in situ na pigconducer kan test the provincial office. Ang steps sa mga priority programs kan test the central office na pinapa-implementar sa mga probinsya, lalo na sa mga banwaan. Alaga daiman ini may tatao kung mayo ang tabang hali sa provincial government sa pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte sa pagitan espersos kan may gus na Congressman Eloy Villafuerte layo ang naging instrumento tanghaling marealisar ini sa Camarines Sur. Ringman mayo ini sa banuang kan Tinambak kung mayo ang bilog na suportakan na mabuot na alkalde ato ni Rovela Bistoy sa paagi kan opisina kan peso manager Ma'am Nina Parde. Ano bito kay niyo na maipabot sa komunidad ang mga kaipuan na skills nganing mas matabangan ang mga constituents na magkaigwan ng dagdag sa paghahanap buhay asin mas maging produktibong members kan komunidad. Pinanginutan ang okasyon na ini kan mga representante kan atas da Provincial Office na sinda Mr. Ronnie Arevalo, Provincial Training Center Administrator, Mr. Malone Aguilar, Registrar, Provincial Training Center Libman, asin na Miss Veronica Dalanom, Admin Aid 6 kanatis da Provincial Office, Yaoman, nakisumarang asin ansaro sa mga dedikado asin maasa na sa ngayang member Honorable Ervin Burha. Nuli kani dakulaan po sa salamat kang banwaan ng Tinambak sa TESDA asin sa gobyerno provinsyal sa pagtuon siring na programa. Nagkaumanin na asigurasyon na ang LGU Tinambak sa mga namamanwaan na dakul pang maarabot na araw kayong programa para sa mga Tinambakin nyo. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kampi Network News, Dads Prado. Kakampi mo. Mientras tanto, barangay visitation as in food pack distribution kan gobyerno provincial ginibo sa 5 barangay sa East Coastal sa Banuan kan Lagunay, Cabarete Sur. Detalyas kan barata ni Loriana.
11 kaugmaan, asin man pasalamat kan supra sa 1,000 mga residentes kan nagkapirang barangay sa East Coastal, Camparong Alilagunay, Camarines Sur. Yan matapos ang ginibong pagbibisita kang gobyerno provincial kang Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villafarte. Daraan mihura sa sinbiyaya sa paig kang rice and man food truck distribution. Ginibong ka nakaaging aldaw ang sinambit ng aktibidad kung sa kay riba sa sinambit ng pagbibisita ang Team 1 Lagunoy na pinapanginutan di punong barangay Bebot Buna, man iba man si Vice Mayor yung Puelos at man ang bakong amigo ng partido na si Marco Imperial gumabo at ibang pag-iriba. Sigon kipunong barangay Bebot Buna, 5 kilong bagas ang sa indang ipigya na sa mga gabos sa mga residentes kan bali 5 barangay sa Estortal kan sambit ang pangangkon sa inbay subot ng pigpili asin gabos na household ang pinagatawanan. Kabali sa mga barangay na pinagbisita kang grupo, iyon mga barangay kan panikwa na iguanin 175 household, Kabutulan na may 236 na household, Umalo na may 166 na household, Kinahulugan may 233 na household, asin man ang Panagan na may 190 household, asin may Kabilugan na 1,200 na mga household. Ipahayag pa man ni punong barangay Bebot Buna, dadakunang bagay asin tabang ang sinambit ng biyaya ni Hulita Tirang Aldo naman subot ining kukonsumohon kan sarong pamilya o rugnaan mga pamilya na dipisil ang pagbuhat. Katakod kaya niliwat na pinagpalayugan ng pasalamat ni punong barangay Bebot Buna, sinda Governor Luigi Villafarte, sin man Congressman Elry Villafarte, sa padagos na pagdara din mga biyaya sin mayora sa iya mga kahimanuang Lagunoyon, urog na sa mga panahon ng kapagtrausan. Mientras tanto, abot man sa 320 mga parauma, gikan sa Banuanin Lagunoy, ang nabiyaan kang farmers cash assistance na pinagbariwas kang Kapitolyo Provincial ka nakahaging aldaw kung saan 5,000 pesos man ang naresibi kanda sinambit ng mga resipente na pinagagibo ang payout ka nakahaging Domingo sa Puerte Sports Complex. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marainaga. Nakamping John yan ang mga baratang tinaripon kikadigdi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakampi mo Network News. Tipon kan BBS FM 91.9 Saraga City. Ibarat naman si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakambing June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. DTI, Asinman and PCCI mas pinakusog ang kooperasyon para man sa pagpapasenso kan na ekonomiya sa Bicol Region urog na sa probinsya kan Camarines Sur. Nagkaigwa nin pag-partnership ang Department of Trade and Industry Bicol, Asinman and Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI. Bicol, tanganiman pakusukon ang ekonomiya sa Riyon Bicol, sinman sa probinsya kan Camarines Sur, na kunsain ini pinagagibo sa Bicol Business Summit, dyan sa Villa Caceres Hotel kan nagtalikod na aldaw. Pinagapanginutan kan Camarines Sur, CCI, ana nasabing aktibidad kunsain nagpartisipar ang naabuton sa 200 katao gikan sa manlaylay ng mga chapter kan Chamber of Commerce and Industry CCI Camsur sa mga probinsya pa kanda riyon kung saan tinawan doon ang selebrasyon para man sa Micro, Small and Medium Enterprise Week sa timang Bridging Bicol Synergy Resilience Onwards. Nagtaumana nin kaarmana anda mga eksperto kanda Departamento sa Laduman, kanda Department of Agriculture DE, DTI, National Economic and Development Authority UNIDA, Anti-Red Tape Authority ARTA, Department of Science and Technology DOST, Department of Information and Communication Technology DICT, Department of Interior and Local Government DILG, asin kaibanan man ang Bangko Sentral kan Pilipinas BSP, dapit man sa mga programang sa indang ahinsya o bato kani maresolberan ang mga isyu asin ba pang mga problema na ipinaglatag sa paagiman kan resolusyon na naipasar sa manlaylay ng mga chambers. Iginawad man ana mga outstanding provincial and regional MSME awardees asin partnership sharing man nagdul nin mga plaki asin pagbisto kan departamento kan DTI.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 400 na pamilya na yaon sa high-risk area na tawanin luti dyan sa Banwan kan Carchiturina, Camarines Sur. Formal nang na-i-award an kan lokal na gobyerno kan Carchiturina, Camarines Sur an lutiman para sa 400 na mga pamilya na yaon sa high-risk area o mga delikadong mga lugar. An mga pamilyang ini naka-star sa may baybayon, landslide as in the flood-prone area. Gusto kan LGU na matawan sinda nin ligtas na lugar tanganing dain na sinda nag-iibakwar kung igwaning kalamidad. Nagtarabang-tabang sa programang ini iyoan mga opisina urog na an Assessor Office, Engineering Department, General Services asin man an opisina na tarabang-tabang iyoan mga opisina kan gobyerno. Sa pahayag ni Edna Valencia, an Public Employment Service Officer PISU, asin mad kan opisina kan alkalde kan Banwan kan Carchiturina, Camarines Sur, may kondisyon sa mga benepisyaryo na bawal ibenta na luti asin ini mapapatunayan o duman sa mga mapapatunayan na nagbinta, babawion ang daga asin man ang titulo na itinaos sa sainda kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Carchiturina, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagkaperang school supply sa laog kan Camarines Sur, naglangkaw ang presyo. Boyet Paderes sa detalye. 24% o 28% ay piglangkaw sa presyo ni nakakaperang school supply sa Camarines Sur. Inian na pagparaman kay Ferdinand Bercasio, Chief Consumer Protection kan Department of Trade and Industry Camarines Sur, kung saan nakadepende sa brand ang paglangkaw kan presyo. Pero sa naglangkaw ang notebooks, pad papers, lapis, crayons, asin iba pa. Arong ka notebook, iguang 27 pesos, 52 pesos, depende sa klase. Pad paper, 21 pesos, 40 pesos, lapis, 20 pesos, sa crayon, 30 o 40 pesos. Sigun sa opisyal, nakaapektuan taas presyo kan mga raw materials sa pigagamit sa paggibukan produkto, asin ang pagdagdag sa kalidad kan mga ini. Kaya igwang pagbabago sa presyo kumpara sa nakaaging taon. Sa ngunyan, nagpapalagos man ang monitoring sa mga tindahan kung nagsusunod sa suggested retail price, asin mayong nagbabalgaygi. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, paling QR code kan Bangko Sentral kan Pilipinas tinutulod na magkaigwan gabos ng mga LGUs sa intirong Kabikulan. Darrell Banyas sa detalye. Kadagos ang ginigibong koordinasyon kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga lokal na gobyerno igdi sa Kabikulan para sa pagpahewas pa kan implementasyon kan Palengke QR program sa manlailain na merkado sa Rion Bicol. Tinawad doon ni BSP Regional Director Attorney Tomas Carino para sa mga saudan. Target man nilang makapag-implementar pa sa mga pampasahirong bihikulo. Dakula subutan karahayan kan ipinagtutulod nilang programa sa digital payment kung saan pwede magbayad o magbuang kwarta gamit sa naan QR code. Na-implementar na subot ini digdi sa syudad ni Naga, sa mga syudad kan Legazpi asin Tabaco, asin ibang mga lugar alagad gusto kan Bangko Sentral ng Pilipinas na lambang mga lugar sa riyon magkaigwan na kansiring na programa. Nangapunan man ang opisyal kan BSP sa gabos ng mga lokal na gobyerno digdi sa riyon na maghiro na asin magtabang na magkaigwanin mga QR code, digital payments para man sa magian na transaksyon. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Labang detalyes kan mga barata, mga may bihikulo, pinatanidan kan Philippine National Police o PNP sa laog kan siyudad Kinaga, napasiguraduhon na dai maging biktima kan basag asin bukas kutse. O kay Sminda sa detalye. Nagapatanid ang City PNP sa paagi ni Deputy City Director Darius Sula na publiko na mag-ingat lalo na itong mga tagaluwasin Naga na mapasiring ligi bitbit daraan sa indang mga sasakyan
na pasiguraduhon ang lugar na sidang paparadahan kung mapupwede dahil magwalat ka na mga gamit na nahihiling akan mga kawatan yan na tanganin dahil mabiktima kan bukas sa kotse o pasag kotse na igwan na naman ni nabiktima igdi sa siyudad ni Naga. Nangapunan pa ang opisyal na kinakaipuhan iparada sa mataong lugar o kaya sa igwanin mga kairibang mga sasakyan tangan isubot kay mabiktima ka na siring na o modus operandi na nasambitan ng ang bukas sa asinbasag kutsi nag-opera di sa may partikan na lingkod ng BMC na kung saan sarong SUP na binukasan kan na suspect o pinagabasag kan suspect ang salamin asin nalalay ang mga importanteng kagamitan. Sabi namin na sa Indian community is magkaroon ng premium of their discharge of mandate to monitor all streets around Naga City. Kasi may mga na-identify. So pag-identify, di pa naman natin pwedeng ulihin. Kasi wala pa naman silang ginagawa. Pero dahil identified na sila, so binabantayan. Kaya pag itong mga nangyari ito, na-outright sana na ipapaabot sa kinaukulan ng mga nagkibiktima, na hindi naman namin i-wish na mangyari po yan kasi ang mandate namin is to i-prevent na natin na hindi na sila mabiktima. Pakiusap din namin, so maging shared ang responsibility ng bawat isa sa atin na huwag maging biktima. Kaya mga paalala is may mga tips tayong binibigay. Partiyan ka naging pahayag ni Deputy City Director Darius Sula sa pagkikipagampangan sa mga taga-Bitya. Para sa Kakampi Network News, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, hemodialysis ka na Bicol Medical Center piglimitaran ana pigaakong pasyente. Nagpaluwas naning kasuratan ang Bicol Medical Center BMC na naglilimitara kan mga pasyenteng pwedeng akomodaron kan sa indang hemodialysis center. Ninuli man kan na problema sa supply kan tubig sangunya na ana piga aakomodar muna kan na Bicol Medical Center para sa indang hemodialysis. Iyo ana mga pasyente na nasa laog ka na sambitan ng ospital. Daimo na maakomodar nin mga pasyente gikan sa luwas kan na sinambit ng hospital. Kahagadan kan manemento kan da Bicol Medical Center ang dikit na pagkakaiguan ng pag-intindi antes maresolveran ang nasambit ng problema kan hospital. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kana 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel. Alas 6:32, babalik kami para sa mga ultimong bareta at yan. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories, man iba-ibang gadgets, pati personalized giveaways, day na magduwa-duwa. Madya na, bisitahon niya to ang Victor Bichara and Sons Divisoria Mall. Pwede man magpairahay kayo sa inyong mga cellphones asin iba pang mga gadgets. Victor Bichara and Sons Divisoria. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, labas, Kakampi mo. Tangon yan, bareta sa lado lokal.
pas 7 milyones pesos na koleksyon ang Land Transportation Office sa Siyudad Ganaga gikan sa mga multa ka mga nasitar na motorista hulikan sa ilang violation. Ang kabilugan na 7,455,257 pesos na revenue kang LTO Naga District. Yampun kan na bulan na Enero, huli kang pinakusog na enforcement laban sa mga mayong rehistro, mayong lisensya, kolorom, asin iba pang violasyon kan mga motorista. Ini parte kan ukabalig di an parte kan one-time big-time operation na pinapakinutan kan Naga City Police Office. Ang sinambitang kantidad kabaliktaran sa inot na report na inabot na sa lampas 60 bilyones pesos ang koleksyon kan LTO. Dito sa Siyudad Ganaga, huli sa sinambit na mga operasyon. Ang 67 billion 957,573.50 pesos ang kabilugan ng koleksyon kan LTO. Kabali ang mga apprehension as di pa mga transaksyon sa opisina kan Land Transportation Office. Kabali dyan ang mga nagre-renew ng lisensya, nagkukuha ng lisensya, asin nagpaparehistro o nagre-renew kan sa indang mga bihikulo. Pigalauman balang ko pa, ang sinambit ng koleksyon kang LTO sa Naga sana, ulikan sa indang pinakusog na mga kampanya, urugnaan na pangapunan na pagpaparehistro, ulikan na sa indang ipinapautob na no travel, no registration policy. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungo sa lado lokal, nagtutubod si Congressman Elry Villafuerte na maluyahon na leader si Alcalde Nelson Ligacion kan Siyudad Ganaga sa plano kaning komunidado bilang congressman kan Tercer Distrito kan Camarines Sur. Sigun ki Congressman Elry Villafuerte, garo masala naguluwas na tinuwadan o pig-abandonan ng delegasyon asa mga leaders, mga kapitan, pati mga biyembro kan sangguniang panlungsod Ganaga sa payunot kan Vice Alcalde sa daan ni kanay pagkandidato bilang Alcalde Ganaga. Pero nagtutubod si Congressman Elry na kung siligasyon masabat kidating Vice Presidente Leni Robredo na sigurado na mga kandidato bilang Alcalde kan Naga, daog ini. Sa laban delegasyon sa 13 Distrito, kunda Mada Guzman, sinabi ni Congressman Elry na siyertong mga kanamit kanton na laban sa politika ang Alcalde kan Naga. Asin kun siya hapoton, siligasyon, dapat lang kumandidato bilang barangay kagawad duman sa Buhi, Camarines Sur na sa iyang pinaghalian. Siya lang ang incumbent mayor ng Sarong Syudad na iiwanan po niya yung mga kasama niya. Isipin mo kung tumakbong congressman si Ligacion, ano na mangyari kay Vice Mayor Diasi sa mga kagawad niya, mga kapitan niya? Pero iniwanan niya baga. So para sa kuya, pinapahiling niya sa 3rd District sa Kamsur sa Naga na maluya siyang leader. Saka nakakita na igwa siyang mga leader, iiwanan niya. Dahil takot siyang lumaban. Sa bagay, totoo naman na pag lumaban siya, talo naman siya dyan sa Naga City. At ako naman, pag lumaban siya dito sa 3rd District, mamamatian niya ang katotohanan dito sa 3rd District. Siguradong madataog siya dito. Dahil saka nakakita ng mayor, mayo na nga ning natatabang sa ibang lugar outside of Naga, niraraot pa niya kami. Na mayo man niya kami, mayo man kaming ginibo sa iya. Mayong ginigibo kundi raoton kami. O may epal dyan sa o may epal dyan sa housing program ng probinsya sa Naga na may mga pinaalis daw na hindi naman totoo. So, dapat siguro si Ligacion magkandidato ng barangay kagawad sa Buhi. Dahil taga-Buhi baga siya. Ang pamilya Ligacion sa Buhi, kung hihilingan mo yung mga Facebook ng karotogang niya, mga kamag-anak niya, mga loyal baga sa Villafuerte, haputon mo. Si Congressman Elry Villafuerte, mientras tanto, inimbita naman ni Congressman Elry Villafuerte ang mga naghahanap kung yaon sa ilang iconic Capitol Building na inibisitahon sa nagpaparagos na konstruksyon sa Capitol Complex dyan sa Banuan, Campini, Camarines Sur. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte, dahil lang nahiling ang aktual na konstruksyon kan na publiko, alagad sa sayang mga ipinapaabot na update sa Facebook, haros nasa 50% na ang kabilugan kan kumplisyo ang nakukumpleto kan sinambit ng patrabaho. Kaya mas maray imbitaran ang mga inimbitaran niya, lalo na mga kritiko na naghahanap
Asin kung igo talagang iconic building, dinulita ini siguradong matatapos pag-abot kan panahon. Tuloy-tuloy po ang construction ng iconic building at kung hilingan mo sa Facebook, last month nag-post po tayo. Ang daming nga nabigla eh. More than 50% na po tapos yan. Ongoing po yan. Si Congressman Elry Villafuerte manangod sa nagpaparagos na konstruksyon kang iconic Capitol Complex o building dyan sa Pili, Camarines Sur. Balita na sa Ruwas ka Pilipinas kunyan. Nagapilar si US President Joe Biden sa sayang mga kababayan na maging kalmado sana asin pakalmahon ang init sa politika kasunod ka na forbar na asesinasyon ki dating US President Donald Trump sa nasayang karibal sa 2024 US presidential election. Liwat na hinurot ni Biden na dapat magabot sa garadanan ang eleksyon ulit mayong lugar ambulensya sa Amerika. Kasabay kanina nagpaabot man ng pakikinumamay si Biden sa mga nadamay asinagadan sa sinambit ng insidente. Sa presente, nag-aabanti ng investigasyon sa motibo kang shooter na binistong si Thomas Matthew Crooks. Mentras tantong sinabi man ni Trump na hulikan na purbar na pagadan sa saya, maging sentro na kanda sa iyang diskurso sa mga kampanya ang espiritu kang pagkakasaro imbes na batikuson ang liderato ni Biden. Gagamiton niya subot na pagkakataon ang nangyari sa saya para pagsaroon na ang Amerika. Sa baritang sports, sa palarong pambansa na dabawi na ka National Capital Region ang corona kanin sa second boys basketball sa palarong pambansa na ginibo sa University of San Carlos Gym duman sa Cebu City. Itinusok kan Big City Cougars ang 86-71 na kapangganahan laban sa Central Luzon sa finals takaning maibulsa ang Bulawan na medalya. Magayon na resbakini para sa NCR na nadaog sa Central Visayas sa finals kalagtalikod na taon sa Marikina City uliman sa rason para magkaniko sa naini sa silver medal. Mientras tanto sa medal standing, kasugma sa pinakahuring report kan DepEd, ang Bicol na sa ikawalo, Dagos na rin nahulog sa ika-10. Napwesto kan mga Rio na gralaban sa palarong pambansa duman sa Cebu City. Ang Bicol may 13 Bulawan na medalya, 15 silver asin 19 bronze. Mientras tanto, Padagos man kinakaputan ka National Capital Region ang Painginot na may 87 Bulawan na medalya, 62 na silver, asin 72 na bronze. Ini ang kakampi. Iyan na po mga baretang sa Lunang Tabianan sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Martes, July 16, 2024. Mga baretang sa Lunang Tabianan, live sa mga kakamping radyo. Sa pagkarang kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko si Ivan Bulawan sa Rado Teknikal. Ako si Jun Bernas, mabalos ka sa nung pagkatabay. Sagun sa masunod niya itong pag-ilibanam para ihatod ang amin ng mga bareta. Mga baretang sarabay na antabayaran sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. PBS